Isang pinagpalang umaga sa ating lahat. Tayo ngayon ay dadako sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos. At tayo ay nag-aaral ng ating serye sa Lumang Tipan sa aklat ng Levitico. At sa mga nakaraan nating pag-aaral, nakita natin na ang tabernakulo, ang bahay ng Diyos ay nakatindig na. At ang mga sakripisyo ay in operation na. Ito ngayon ay nagpasimula na. At inaaral natin ngayon ang mga iba't ibang uri ng mga sakripisyo na inayahandog dito sa aklat ng Levitico. Binigyan ko ng diin nung nakaraang linggo na ang bawat sakripisyo ay mahalaga sapagkat lahat ng mga sakripisyong ito ay tumutukoy sa sakdal na sakripisyo ng ating Panginoong Hesukristo na kanyang inihandog ang kanyang sarili doon sa cross. Lahat ng binabanggit dito sa unang bahagi ng aklat ng Levitico, yung 5 major sacrifices are all fulfilled in Christ. Lahat yun ay natupad sa ating Panginoong Hesukristo. Binanggit ko rin noong nakaraan ang sinabi ni Matthew Paul kung bakit niya dito ay ipinakita ang iba't ibang uri ng sakripisyo na tumutukoy sa isang sakripisyo lamang ng Panginoon. At sinabi ni Matthew Paul, ito ay nagre-representa ang bawat uri ng sakripisyo ay nagre-representa sa perfections ng ating Panginoong Hesukristo ang tunay na handog. Ang lahat ng iba't ibang uring benepisyo mula sa kanyang kamatayan ay matatagpuan dito sa iba't ibang uri ng sakripisyo na matatagpuan dito sa aklat ng Levitico. Sapagkat hindi mahayag ng iisa lamang na sakripisyo ang kalawakan ng kahulugan ng nag-iisang handog ng ating Panginoong Hesukristo. Ngayon, nakita natin, nung nakaraang linggo, tinalakay natin yung isa sa 5 major sacrifices offering na matatagpuan sa Levitico. Tinignan natin doon ang tinatawag na burnt offering, yung handog na sinusunog. Ngayon naman, titignan natin yung pangalawa, ito naman yung tinatawag na handog na butil, grain offering, or otherwise also called meal offering, handog na pagkain sa Panginoon. Kung inyong makikita, mapapansin, hindi ito katulad ng ibang mga sakripisyo na kinakailangan ng isang hayop na ihahandog, na mayroong dugo na ibubuhos mula doon. Kung hindi ito isang handog mula sa bunga ng pagtatrabaho ng isang mananamba. Kaya itong handog ng butil, tinatawag din itong bloodless sacrifice. Walang kasamang dugo sa sakripisyong ito sapagkat ito ay pagkain na inihahandog sa Panginoon. Hindi katulad ng nauna sa burnt offering, sa handog na sinusunog, doon makikita natin na tinutukoy noon specifically ang issue ng pag-aalis ng kasalanan, ang issue ng pagtatakip ng puot ng Diyos sa isang mananamba, sa isang makasalanan. Dito makikita natin sa grain offering o yung butil na handog, ito ay tumutukoy doon sa ekspresyon mula sa puso na punong-puno ng pagpapasalamat sa lahat ng ginawa ng Panginoon, lalong-lalo na sa kanyang pagtutubos. Yun po ang makikita natin dito sa handog na butil. Ang sakripisyo na ito, hindi tumutukoy sa pag-aalis ng kasalanan, kung hindi tumutukoy sa taus-pusong pagpapasalamat dahil sa ginawa ng Panginoon na inaalis ang ating kasalanan, tinutubos tayo mula sa ating mga kasalanan. Itong handog na ito sinusunog din upang ang handog na butil o pagkain
ay maging kalugod-lugod sa Panginoon. Now, ang ating mensahe para sa umagang ito, sa ating pag-aaral sa handog na butil, na sa wikang Ingles, sinabi, Christ as the ultimate fulfillment of the grain or meal offering naturally demands a thankful heart and willingness to serve with the best resources that we have. Kaya nga sinabi si Jesucristo bilang pinakakatuparan ng handog na butil ay humihingi ng kusang loob na pagpapasalamat sa pamamagitan ng paglilingkod sa Diyos mula sa pinakamainam nating pag-aari, pinagtrabahuhan. Yun po ang mensahe na gusto kong ihatid sa inyo sa umagang ito. Kaya kung bubuksan natin ang Levitico Kapitulo 2, 16 na bersikulo ito, makikita natin. Basahin ko lamang sa inyo ang unang 3 bersikulo at pagkatapos maya-maya tayo magbabasa ng mga natitira pa. Sinabi po sa wikang Tagalog, kung meron kayong English, you can open your Bibles to Leviticus chapter 2 verses 1 to 3. Kapag ang isang tao ay magdadala ng butil na handog bilang handog sa Panginoon, dapat na ang kanyang handog ay mula sa piling harina o pinakamainam na harina. Bubuhusan niya ito ng langis at lalagyan ito ng kamanyang, frankincense. Dadalhin niya ito sa mga anak niya Aaron na mga pari at siya ay kukuha mula roon ng isang dakot na piling harina at langis. At lahat ng kamanyang nito, ito ay susunugin ng pari sa ibabaw ng dambana, isang handog na pinakaalaala, isang handog na pinaraan sa apoy na mabangong samyo sa Panginoon. Ang nalabi sa butil na handog ay para kay Aaron at sa kanyang mga anak. Ito ay kabanal-banalan sa mga handog sa Panginoon na pinaraan sa apoy. Manalangin muna tayo. Ama naming Diyos, muli kami humihingi ng iyong gabay sa pamamagitan ng banal na Espiritu upang maunawaan namin ang handog na ito na aming tatalakayin sa umagang ito. Ipakita mo sa amin ang buong kahulugan nito upang makita namin si Jesus mula sa handog na ito. At tumugon kami ng nararapat. Kaya pagpalain mo kami ngayon sa aming pag-aaral, O Diyos, ito po'y dalangin namin sa pangalan lamang ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Now, dalawang bagay lang ang ating titignan. Ang una lang ay tutugunin natin ang tanong, ano ba ang butil na handog? What is a grain offering? And then titignan natin, how does the grain offering points to Christ? And then, just finally to apply, how does it apply to us? Una, ano ba itong butil na handog? What is a grain offering? Importanteng maintindihan natin yan. Sanabi sa atin, kapag ang isang tao ay magdadalang ng butil na handog bilang handog sa Panginoon, dapat na ang kanyang handog ay mula sa piling harina. Parang simple lang, hindi ba? Ano lang ito, pagkain na ihahandog mo, ihahanda mo, tapos ihahandog mo sa Panginoon. Pero hindi naman kailangan ng pagkain ng Panginoon. God does not need food. Hindi naman siya kumakain kagaya ng tao. Kaya, makikita natin that behind the grain offering, sa likod nitong butil na handog, is more than meets the eye. May mas malalim dito. Hindi mismo ang pagkain ang binibigyan dito ng madiin na pansin, kung hindi yung kalidad ng kalalagayan ng puso ng isang mananamba sa likod ng pagkain na ito na inihahandog. Ang binibigyan pansin, yung puso ng naghahandog, hindi mismo yung pagkain. Napakahalaga na maintindihan natin ang tungkol sa butil na handog. Unang pansinin natin, sinabi dito na yung magdadala ng butil na handog ay dapat ang kanyang handog ay mula sa piling harina. Pili o pinili o pinakamainam na harina. Yung makikita natin, sinabi ni Matthew Paul tungkol sa piling harina o fine flour,
Sinabi niya, ito yung talagang pinili, sinala ng gusto. Inalis yung mga ipa, inalis yung mga dumi, yung mga balat ng grain. At pagkatapos ay makikita natin, ito ay upang maging angkop, pinakamainam na ihandog sa pinakamainam na Diyos. Yun yung sinabi ni Matthew Paul. Kaya ito ay isang fine flour, isang mainam na harina, sapagkat ito ang nararapat sa Diyos na pinakamainam sa lahat. Yun ang makikita natin. Naalala ko nung bata pa ako, hindi ko nasasabihin kung ilang mahigit ng siguro mga 6 na dekada na ang nakararaan. O 7 dekada na ang nakakaraan. 6 na dekada pa lang ang nakakaraan. Naalala ko sa probinsya namin, nandun yung lola ko. Alam niyo sa probinsya, may bilao. Tapos ilalagay doon yung mga palay. Kasi pagka yung palay, tapos ibibilad yon, kailangan alisin yung mga ipa, yung mga balat niyan. Yung lola ko, ang galing. Ilalagay yung mga yan sa ibabaw ng bilao, tapos gaganyan-ganyanin niya. Tsa-tsa. Oo. May konting ihip yon. Ilang minuto lang, alam ninyo, gulat ako Ang natira yung purong bigas. Wala na yung mga ipa, wala na yung mga dumi. The pure rice, the pure grain is there. Ganon yung makikita po natin dito na bagay na tinatawag na fine flour. Dumaan siya sa masusing paglilinis, pagtatanggal ng anumang mga dumi upang ito'y maging angkop na handog sa pinakamainam na Diyos. So imagine ninyo, mga kapatid ko, mga kaibigan, yung effort, yung trabaho, yung labor para ma-produce lang ang fine flour, itong mainam na harina. Di ba ang gagawin nila? O itatanim muna nila ito parang palayan, itatanim muna nila, aalagaan, i-cultivate yun, mga ilang buwan yun. Makikita natin, pagdating ng harvests, kukunin nila, aanihin nila, tapos lilinisin pa iyon nila. Pagkatapos yun pa, siyempre, gigilingin yon para maging isang fine flour, maging mainam na harina. Kaya ito'y pinapakita sa atin, yung inihahandog na butil na mula doon sa tinawag na piling harina, galing ito sa bunga ng masusi at masipag na paghahanda sa handog na ito. Makikita natin dito. Sinabi ni Campbell Morgan tungkol dito sa grain offering, sinabi niya, itong handog na ito na pagkain ay mula sa pagpapagal ng mga tao sa kanilang mga kamay. Bunga ito ng lupa na resulta ng pagbubungkal, pagpaparami, paghahanda na simbolo ng taus-pusong paglilingkod at pagpapasalamat sa Panginoon na inihahandog sa Kanya. Yun po yung makikita natin dito. Kaya maliwanag po, mga kaibigan, mga kapatid, itong butil na handog o pagkaing handog sa Panginoon, ito po yung maliwanag na kapahayagan ng taus-pusong pagpapasalamat sa lahat ng pagpapala ng katubusan natin. Sa kanila, katubusan mula sa pagkaalipin sa Ehipto. Naghahandog sila dito ng butil na ito upang taus-pusong magpasalamat. Hindi lamang sa pagkakatubos nila mula sa Ehipto, kung hindi sa kapatawaran ng kanilang mga kasalanan at kaligtasan mula sa puot ng Diyos. Yung i-offer, ihahandog nila yung pinakamainam na bunga ng kanilang pagpapagal dahil
ang katumbas ng ibinigay ng Panginoon ay hindi mo actually maitutumbas sa pinakamainam na ating pwedeng ihandog. Kaya ang inihingi lamang yung pinakamainam na pwede nating ihandog sa Kanya bilang pagpapasalamat sa lahat ng Kanyang pagpapala, lalo na sa pagpapala ng kaligtasan sa atin. Yun po yung mensahe, yun ang kahulugan ng butil na handog. Tumutukoy ito sa ating mga niluloob, sa ating mga puso bilang kapahayagan ng pagpapasalamat sa lahat ng pagpapala, lalo na ng kaligtasan mula sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya dito makikita natin may necessary ingredient pa ang fine flour na ito, itong mainam na harina mula doon sa butil na handog. Lagyan mo, buhusan mo ito ng langis. Anoint it with oil. Napakahalaga po niyan. Ano ba ang, hindi ako marunong mag-bake. Yung mga baker dito, siguro maiintindihan ang ibig sabihin nito. Kasi ang sinabi, very practical ang paglalangis ng langis sa pagbe-bake. Kasi tinutulungan na maging mas parang may laman, mababind niya together, hindi siya kakalat, hindi siya sasabog, sinasabi. At gayon din yung langis, hindi lang siya matutulungan yung hiniluluto na tinapay ay magiging sturdy siya, magiging may katawan siya. Kung hindi, mas masusunog mabuti. Yun yung purpose ng oil. Ba't siya nilalagyan? Para mas maganda ang pagkakasunog sa kanya, pagkakabake sa kanya. Pero alam nating lahat na sa Biblia, ang langis, ang anointment of oil, ay tumutukoy yan sa sanctifying work of the Holy Spirit. Maliwanag yan sa Bagong Tipan, maski sa Old Testament. Ang ibig sabihin dito, yung banal na Espiritu ang tumutulong sa mananamba upang makapagbigay siya ng pinakamainam na pagsamba na pwede niyang ibigay sa Panginoon. Kaya anointed with oil, buhusan siya ng langis. Pangalawa na ingredient, yung frankincense, kamanyang. Lalagyan ito ng kamanyang. Alam ba, yung frankincense, yung kamanyang na yan, ito ay uri ng isang parang pabango na ginagamit yan, karamihan sa mga ritual. Inihahalo yan, ibinibigay yan para sa isang ritual kasi napakabango ng amoy nitong frankincense, itong kamanyang na ito. Ito'y napakamahal na uri ng pabango. Kaya ito yung ginagamit. Makikita natin. Ngayon, alam naman ninyo siguro sa Matthew 2:11, ano yung isa sa hinihandog sa baby Jesus, sa batang, sa infant na ipinanganak sa Bethlehem? Frankincense. Kasi napakahalaga ng regalong yon. Nakikita natin, kamanyang, kasama yon sa mga regalo. Ibig sabihin, ang frankincense o kamanyang ay ito yung nagpapabango ng gusto doon sa handog na butil. O kaya itong pagkain na inihahandog, yun ang function ng frankincense. Kaya kapag yung fine flour, yung mainam na harina, hinaluan ng langis at ng frankincense, pag ito ay ipinresinta sa pari, at yung pari ay susunugin ito sa ibabaw ng altar, makikita natin ito ang aakyat ang kanyang amoy sa Panginoon. It will ascend. It will go up to God. And it will become a pleasing aroma before God. Katanggap-tanggap, kalugod-lugod sa Panginoon ang ganitong handog. In fact, itinuturing ng Panginoon na ito'y isang banal na bagay. Sinabi sa ating talata, ito
ay kabanal-banalan sa mga handog sa Panginoon na pinaraan sa apoy. So God regards this kind offering, the fine flour with oil and frankincense, something that is holy, set apart from Him, na tinatanggap niya na kalugod-lugod sa Kanya. Yun yung makikita natin dito. In other words, ang makikita natin dito na ang Panginoon nating Diyos, tinatanggap niya ng may buong kaluguran ang pagpapasalamat ng isang mananamba. Na kusang loob at taos-pusong inihahandog sa Kanya. Kaya yung diin po ng grain offering o butil na handog ay doon sa ating gratitude, pagpapasalamat sa Diyos natin mula sa ating mga resources, mula sa ating mga pinagpagalan, bunga ng ating mga pinagpagalan. At ito ay kalugod-lugod sa Panginoon, lalo na pag ito'y nahaluan ng langis at insenso ng frankincense. Napakaganda ng bagay na ito. Ito yung halimbawa na sinabi ni Pablo sa kanyang sulat sa mga taga-Pilipos, Kapitulo 4, 18 at 19. At doon sinasabi ni Pablo sa mga taga-Pilipos na sila ay walang tigil na nagkaloob ng suporta para sa kanya at sa kanang ministeryo. Talagang para kay Pablo, napakainam na handog niyon. Sinabi niya, ngunit meron ako ng lahat ng bagay at sumasagana. Ako'y busog, palibas ay tumanggap kay Epaprodito na mga bagay na galing sa inyo na mabagong amoy, isang handog na kaaya-aya at kalugod-lugod sa Diyos. Yung kanilang inihandog bilang suporta kay Pablo sa kanyang ministeryo ay isang kalugod-lugod na handog mismo sa Diyos. So makikita natin yung isang prinsipyo doon, yung isang katotohanan na yung ipinagkakaloob natin sa Kanya mula sa ating mga resources, mula sa the best of our fruit of our labors, are something that God is so pleased to accept it mula sa atin. Kanya nga gusto kong magbulay-bulay tayong mabuti dyan. Kung ang mga the Israelites, out of their redemption from Egypt, and part of their worship is here offering what is due unto God from the best fruit of their labors. Mula sa pinakamainam na bunga ng kanilang mga pagpapagal, ang butil na handog. The best fruit na pwede nilang ihandog sa Panginoon. Para sa atin, sa bagong tipan, New Covenant people, isipin ninyo, out of Christ's redemption, yun yung pinakamainam na dahilan natin. Kung bakit mas mainam, mas pinakamainam na handog ng taos-pusong pagpapasalamat sa Diyos mula sa best of our resources. Dahil higit na mas dakila ang tinanggap nating katubusan at kaligtasan dahil sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya pinapaalala sa atin, huwag po nating nakawan ang nararapat para sa ating Diyos. Ito yung mensahe ng grain offering. Give to God what is due unto God. The best that we can give to God. And if we are not doing that, then we are robbing God of what is due unto Him. Hindi ba yun ang indictment sa Malakay chapter 3 verse 8 to 9? Nanakawan ba ng tao ang Diyos? Gayon may ninanakawan ninyo ako, ngunit inyong sinasabi, paano ka namin ninanakawan? Sa mga ikasampung bahagi at sa mga handog, kayo'y isinumpa ng isang sumpa sapagkat ninanakawan niyo ako, ang inyong buong puso. Paano nila ninanakawan ng Panginoon? Kasi para sa Panginoon yun, in the first place, the best of our resources belongs to God. Dapat yun ang ating iniisip palagi. Iniisip natin yung pinakamainam na bunga ng ating pagtatrabaho, atin yun. No! First of all, it is God's.
Remember that. And that is due unto God. Do not withhold that from God, otherwise you'll be robbing what is due unto God. Pero mga kapatid, more than anything else, alam ninyo naman ng Romans 12:1, paulit-ulit kong binabanggit yan, hindi lamang yung best produce ng ating pagpapagal, kung hindi yung mismong ating sarili. That is the best sacrifice, offering that we can render unto God as our thanksgiving worship to Him. The best of ourselves. Kaya nga mga kapatid, isinasamo ko sa inyo, alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos, na inyong ialay ang inyong mga katawan, ang inyong buong sarili, na isang handog na buhay, banal, na kasiyasiya sa Diyos, na siya ninyong makatuwirang paglilingkod o pagsamba sa Kanya. Magtanong ngayon tayo sa ating sarili. Are we offering to God the best? Hamon ito dito sa grain offering sa atin. Are we offering to God the best of what we have and who we are and what we are before our God? So, behind the grain offering is the state of the heart of the worshiper. What about your heart, my brother? And my friend, even this morning, what is the state of your heart when you offer your thanksgiving worship to God? Is your heart right with God? Do you enjoy, do you feel happiness, satisfaction that you are doing this for the Lord? Now, I would like to, dito magkakaroon ng medyo side comment sa atin sapagkat binanggit sa ating talata dito, yung suporta sa mga Levita. Sinabi dito, ang nalabi sa butil na handog ay para kay Aaron at sa kanyang mga kamag-anak, mga anak. Ang ibig sabihin nito, yung, alam niyo yung pagsamba, bakit natin naniniwala na kasama ang elemento ng pagsamba ang pagbibigay bilang pagpapasalamat? Because it's clear that part of our worship is giving to God the best of our resources. Yun yung makikita natin dito. And part of that sacrifice offering goes to those who labor for the gospel. Yun yung katulad ng nakita natin, yung mga Levita dito. So giving is a part of worship, including the support of its workers. Sinabi ni Pablo yan sa 1 Timothy 5:18, ang Panginoong Jesus mismo, Luke 10:17, sapagkat ang manggagawa ay karapat-dapat sa kanyang sahod. Dapat lang yun. Kasi those who labor by the gospel must live by the gospel. So yun yung mahalagang puntos lang na binigyan ko ng pansin dito. Kasama kasi yun sa kanilang mga niyahandog na pagpapasalamat sa Panginoon. Bahagi bilang suporta sa mga manggagawa, sa mga Levita na itinalaga bilang mga tagabantay ng tabernakulo. Ngayon, dito makikita natin sa ating talata, may iba't ibang uri ng mga butil na handog, verses 4 to 11. You can find there. Merong butil na handog, makikita natin dito na yung luto na po, baked na. Yung kanina hindi. Raw yun. Dadali mo yung sinasabing yung fine flour doon, tapos haluan ng langis, haluan ng frankincense, at yun ang ihahandog at susunugin. Dito, dadalhin, luto na Nandiyan na sinabi, pwedeng ito ay luto na, pinadaan sa oven, sa horno, o luto na pinadaan sa kawali. Yan yung mga marunong mag-bake dito. O kaya sinabi dito, may takip na kawali. Nandoon, inihandang mabuti. Sinangkapan na ng langis at frankincense, iniluto na sa tahanan. Yun yung puntos na gusto ko mapansin ninyo.
So, dito, hindi mahalaga yung form ng ihahandog mo dito kasi yung nandoon yung kahalagahan na yung ihahandog mo, pinakamainam na handog na tinapay sa pagkain sa ating Panginoon. Siguro, imagine ninyong mabuti, no? Yung mga, hindi ko alam kung yung mga lalaking mga Hudyo nagluluto, nagbe-bake. Pero most probably, yung mga babae nagbe-bake yan eh. Isipin ninyo, no? Yung mga Jewish women, paano sila sa kanilang sariling kusina, pipiliin nila yung fine flour, lalagay nila yung langis, lalagyan nila ng frankincense, isasalang nila, iluluto nila yan doon sa kanilang tahanan. Sisiguraduhin nila na ito ay nailuto na magiging angkop bilang ihandog sa Panginoon doon sa tabernakulo. Makikita natin yan. At gusto ko mapansin ninyong mabuti na yung pamilya, yung tahanan ay involved sa paghahanda ng handog na ito na dadalhin sa tabernakulo. It begins in the home, my brethren. Do you see that? Parents train their children to worship in the home so that when they go to church, they know how to worship God. Doon pa lang sa tahanan, naghahanda na. Paano maghahanda ng isang tanggap na handog, na butil na handog sa Panginoon? Doon pa lang sa tahanan, nagtutulungan marahil, hinihahanda ito para buong pamilya, buong sambayan, pagdating sa tabernakulo, nandun sila, represented probably by the Father, ibibigay yung inilutong yon at susunugin bilang isang handog. So brethren, right preparation for worship begins in the home. Sana yun ang i-cultivate nating mabuti. Magkaroon to na tayo ng worshipful attitude in the home. Hindi natin expect na matututo yung mga anak natin na maging mapagpasalamat sa pagsamba dito tuwing araw ng linggo when they don't know how to do that in the home. Are you doing that in your home? Ginagawa nyo ba yan sa tahanan ninyo? Tinuturuan nyo ba yung mga anak ninyong sumamba ng nararapat? Magpasalamat ng lubos sa Kanya? Tinuturuan nyo ba yung mga anak ninyo na magtabi ng pinakamainam para sa Panginoon bilang pagpapasalamat sa Kanya? Nagsisimula yan sa tahanan. Yan ang nakikita nating magandang lesyon dito, no? So, iba't ibang uri ng fine flour na may langis at frankincense, luto na ito sa iba't ibang paraan. Ngunit ito'y masusi at masipag na inihanda doon sa bahay. Pero, merong bawal. Pag hinanda nyo yan sa bahay ninyo, nagbanggit dito, merong prohibition. Kapag nagluto kayo sa bahay, nitong handog na ito, kailangan walang lebadura, unleavened siya. Ayaw ng Panginoon na lalagyan nyo ng lebadura or yeast, yung grain offering. Alam naman ninyo kung bakit. Ang lebadura ay simbolo yan ng kasalanan at yung corrupting effect ng lebadura sa buong tinapay. Kaya kung minsan, akala natin, ang lalaki ng mga tinapay na binibili natin, pinaalsa lang yun. Alam niyo, sabi nila, konting wisik mo lang ng lebadura, ng yeast, lolobo ng gusto ngayon yung bread. Ganun yung corrupting influence niya. Kaya nga sa larawan sa iglesia, kapag may kasalanan, kailangan agad yon ay tanggalin. Kasi mahahawa yung buong katawan. Yung lebadura, alisin yon. Kasi mahahawa ang buong katawan, kaya nandun yung discipline. Makikita natin dyan. Ito ay walang lebadura. Makikita natin yan. Sinabi ni Pablo, tungkol dito, sinabi na sa 1 Corinthians 5:6-9, hindi mabuti ang inyong pagmamapuri? Hindi ba ninyo nalalaman na ang kaunting pampaalsa ay nagpapaalsa sa buong masa?
alisin ninyo ang lumang pampaalsa upang kayo'y maging bagong masa. Kung paanong kayo nga'y walang pampaalsa, sapagkat si Kristo ang kordero na ating Paskwa ay naialay na. Kaya nga, ipagdiwag natin ang pista, hindi ng may lumang pampaalsa o sa pampaalsa man ng masamang hangad at kasamaan. So, tingnan niyo yung larawan ng pampaalsa, masamang hangad at kasamaan, kung hindi sa tinapay na walang pampaalsa ng katapatan at katotohanan. Isinusulat ko sa inyo, sa aking sulat, na huwag kayong makisama sa mga makikiapid. So nakita nyo yung larawan kung bakit ayaw ng Panginoon na lagyan nyo ng pampaalsa. Kasi lumalarawan yun sa kasalanan doon sa puso na kumakalat at nakakahawa. Ayaw ng Panginoon na mayroong lebadura or yeast ang kanilang ihahanda. Now, sa picture ng grain offering, dito makikita natin, maliwanag ang ibig sabihin. Ayaw ng Panginoon na yung ihahandog natin ay meron siyang kasamang katulad ng lebadura na merong kasalanan at makukurap ang ating buong handog sa Kanya kung merong kasalanan. Merong mga bagay na hindi nararapat doon sa ating inahandog. Kaya yung ating ihahandog sa Panginoon, dapat yun ay libre. Siya mula sa corrupting influence of sin. Yung lamang yun, ano? Yung pag maghandog tayo, wala dapat itong impluensya ng nakasisira na kasalanan sa atin. Ang Panginoon doon sa Matthew 16, 6-12, bininggit niya doon yung the leaven of the Pharisees. Ano yun? Hypocrisy. Pagbabalat kayo, pagpapaimbabaw ng mga, yun ang leaven ay hindi dapat nating isali sa ating mga handog. Ibig sabihin, sinasabi diyan, yung ating paghahandog ng taos-pusong pagpapasalamat, walang papaimbabaw lamang. Walang panlabas. Ito dapat ay mula sa ating mga puso. No hypocrisy. Yun yung mensahe sa atin dito. Kaya walang lebadura. Kailangan taos-puso yung ating paghahandog sa Kanya. Wala yung corrupting influence ng ating makasariling hangad sa inihahandog natin. Wala yung corrupting influence ng ako yung mas mainam, ako yung mas magaling na naghahandog. Wala dapat yung pansariling interes. Kundi taos-puso, ibinibigay natin ang kusang loob. The best na pwede nating ihandog sa Kanya, walang bahid ng anumang insincerity, kasinungalingan. Yun ang inihingi. Di ba sinabi ng Panginoon doon sa Mark 7:6, sinabi niya, ito ina-address niya yung mga Pariseo, sinabi niya sa kanila, tama ang pahayag ni Isaias tungkol sa inyo na mapagkunwari. Ayon sa nasusulat, iginagalang ako ng bayang ito ng kanilang mga labi. Subalit, ang kanilang mga puso ay malayo sa akin. Ano daw ang sabi ng Panginoon? Ay sila'y mana ng basang uso, hindi sa puso. Maaaring marami sa atin dito magaling kang sumambas ang uso, pero yung puso mo malayo sa Kanya. Ang hinihingi ng Panginoon, hindi yung uso mo kung hindi yung puso mo, yung taos-puso, yung sinseridad ng iyong puso sa hinihahandog mo sa Panginoon na pagpapasalamat sa Kanya. Yung pangalawa na hindi dapat, yung honey na tinawag dito, sinabi dito, huwag kayong magsusunog ng anumang pampaalsa, ni ang anumang pulot, honey, bilang handog na pinaraan sa apoy para sa Panginoon. Madali lang namang maintindihan. Alam ninyo, yung kasing honey, artificial sweetener yan Ibig sabihin lang ng Panginoon, kailangan walang artificial na pagpapatamis lang ang inyong pagpapasalamat. Tinuturo sa atin dito na yung ating handog sa Kanya dapat, hindi ito doon sa, parang pampapaganda lang sa labas. Pinapatamis lang na hindi naman totoong matamis. Ang honey, ganun siya. Meron siyang artificial sweetener.
Pero sa totoo, ang gusto ng Panginoon, yung sinseridad na puso, walang sweetener, walang honey. Yun yung gusto niya, yung dalisay na puso na naghahandog. Ayaw ng Panginoon ng handog na pagbabalat kayo, mga kapatid. God wants us to come as we are. Walang pretensions. We come to Him as we are, and we thank Him from our hearts. The best of what we are and what we have. Ibigay natin yan sa Panginoon. Walang halong pagkukunwari. Ngayon, binanggit din niya sa verse 12-16, yung offering of first fruits. Yung unang bunga, mahalaga din ito na bigyan nating pansin kasi ang first fruit ng kanilang butil na handog, yan ang pinakamainam. Kaya ang unang bunga Sabi ko nga, yung unang bunga, yun ang itatabi mo para sa iyong sarili Pero sabi ng Panginoon, hindi, para sa akin yan. Yung unang bunga ng inyong mga pinagpaguran, that belongs to me, not yours. That is why yun ang inihingi ng Panginoon. First fruit. Hindi lang yung first fruit, pati yung binanggit niya sa verse 11, yung berde pa lang, yung unang bunga. Yun ang gusto ng Panginoon na ibibigay natin sa Kanya. Pinakamainam talaga na handog. Sabi niya, lagyan nyo ng asin. Lahat ng handog ninyo, na unang bunga, lagyan nyo ng asin. Mahalaga ang asin Kasi, di ba, ang asin preservative, it gives us a lasting quality ng anumang bagay pag may asin. So, napiprevent niya ang anumang pagkasira ng isang bagay. Yun ang function ng asin. Kaya sinabi dito, yung asin ng tipan ng Diyos. Kasi ang tipan ng Diyos ay everlasting. So, yun yung pinapakita sa atin dito, sa atin, tungkol sa asin. Lahat ng inyong mga handog, haluan nyo ng asin. Unang bunga, lagyan nyo ng asin para ma-preserve. Maging lasting ang inyong mga handog. Hindi pang nandalian lang. Hindi lang ngayon, sa susunod na linggo, wala na. Kailangan may asin palagi. Every Sunday, every time you come to church and worship, your heart should always be afresh. It should be seasoned with salt every time you come to the Lord to worship Him with thanksgiving in your heart. Proverbs 3:9-10, honor the Lord with your possession and with the first fruit of all your increase. So your barns will be filled with plenty and your vats will overflow with new wine. Pangako yun. Wag natin i-withhold ang nararapat sa Panginoon. In conclusion, sa ating pag-aaral sa grain offering, yung butil na handog o pagkaing handog na handog ng taus-pusong pagpapasalamat sa lahat ng pagpapala ng Diyos sa atin, lalo na sa kaligtasan natin. Kailangan itong sangkapan ng langis, ng frankincense, walang lebadura, walang hypocrisy, walang pagbabalat kayo, walang honey. At ito yung pinakamainam first fruit palagi ng ating mga handog sa Kanya. Sinisimbolo niya na yung dapat nating pagpapasalamat ay pagpapasalamat na may sinseridad, purity of the heart, devoted and sincere heart of worship. Ito yung pleasing aroma before our God. Walang pagbabalat kayo, walang pagpapaimbaba, walang artificial. It's all that we are to a holy, worthy God na nilalapitan natin sa pagsamba. Again, let me just challenge all of you, examine our worship.
in the form of our thanksgiving, saliksikin natin ang ating pagsamba ng pagpapasalamat. Are we really making sure na yung ating handog ay ipinipresenta natin sa Kanya yung pinakamainam ng kung ano meron tayo at kung ano tayo sa Kanya? Saliksikin natin yon. What are we presenting before our God? Ay, brethren, siguraduhin ninyo na ang inyong inihahandog ay handog na tunay na dalisay sa Panginoon. 5 minuto lang. How does the grain offering points to Christ? Paano natin nakikita si Kristo dito? Remember, in the New Testament, yung scripture reading natin sa John chapter 6, Jesus is the bread of life. He is the grain offering. He came down from heaven and gave his life for us. He is the ultimate grain meal offering para sa atin. Siya yung nagbigay ng kanyang sarili para sa atin. Jesus Christ, siya yung precious, anointed Messiah, the bread of life. He is the well-pleasing sacrifice before God. He is like the sacrifice with oil, with frankincense, without sin, without yeast. Unleavened siya. Walang kasalanan man sa Kanya. Siya yung handog na may langis, ay merong asin. Isang handog na walang hanggan, ang bisa sa lahat ng mga nakikinabang sa handog niya. Yan ang makikita natin at ang ating Panginoon. He is the first fruit of all of creation. 1 Corinthians 15:30. Subalit ngayon, si Kristo ay binuhay mula sa mga patay na siyang unang bunga ng mga patay. Siya yung first fruit natin. He is the fulfillment of the first fruit grain offering. Siya yung pinakaunang bunga at lahat tayo ay mabubuhay din. Kagaya niya dahil siya yung unang bunga. So we see Christ in the grain offering. And He is, my brethren, the very reason of our thanksgiving worship to Him. That's why we devote ourselves to Him in thanksgiving because of what Christ has done. He is the bread of life for us. Siya yung tinapay ng buhay para sa atin. So let us then offer our heartfelt thanksgiving because of the perfect sacrifice of our Lord Jesus Christ. Bawat handog, mahalaga yan. Ang puso, ang nasa likod ng mga handog natin, alalahan, hindi yung laki, but the heart that comes with what we offer God in thanksgiving for our worship. Or am I just giving God my leftovers? Tira-tira ko lang yan eh. Yan ang para sa Panginoon, tira-tira. No. The best should be for God. Am I faithful to God and devoted to serving Him? That is the challenge for all of us sa grain offering. How is the quotient of your heart today in your worship, in your thanksgiving to God? Examine your own heart today, my brethren. But my friends, gusto ko muling kayong tawagin dito sa mensahe natin. The best thanksgiving sacrifice that you can ever have is if Christ is your Lord and your Savior. Ang pinakamainam na handog ng pagpapasalamat ay kung si Kristo ang iyong Panginoon na tagapagligtas. Kung siya mismo ang inilapitan mo, ikay nagsisi, nagkumpisal ang iyong mga sala at pinatawad ka, makakapaghandog ka ng pinakamainam na handog ng pagpapasalam. Unless you do that, unless na isuko mo ang buong buhay mo dahil sa ginawa ni Kristo, unless na siya ang iyong maging Panginoon na tagapagligtas, anything that you offer God will be meaningless today. So I invite you by the gospel.
lumapit ka kay Kristo. Come to Christ right now in order for you to offer an acceptable thanksgiving sacrifice before our God. Come to Christ, my friends. Siya yung perfect sacrifice, the grain offering that you need. So let's pray. Father, salamat po sa paalala mo sa amin, sa handog ng butil na ito, handog ng pagkain. Nakikita namin na hindi kami tapat dito sa handog na ito. Malaki ang aming pagkukulang at sala laban sa iyo. Patawarin mo kami, ituwid mo ang aming mga puso na talagang kami ilalapit sa iyo ng may taus-pusong pagpapasalamat dahil sa ginawa ni Kristo para sa amin, ang aming tinapay ng buhay. Kaya salamat po muli sa bagay na sa mensaheng ito. Gamitin mo ito upang kaming lahat ay talagang magkaroon ng init, marikindel, muling magkaroon ng buhay ang aming pagmamahal sa iyo, paglilingkod sa iyo, pagpapasalamat sa iyo, Panginoon, sapagkat nararapat kang paghandugan ng lahat ng mainam sa amin at ng aming sarili. Dalangin din namin ang aming mga kaibigan sa umagang ito. Talaga yung kanilang mga inihahandog sa iyo ng anumang handog ng pagpasalamat, ito'y magiging walang kabuluhan kung hindi si Kristo ang kanilang Panginoon at tagapagligtas. So we beg you, our God, ikaw ang magligtas sa kanila, bata, matanda man, sino man sila sa umagang ito ngayon, mangusap ka upang ang kanilang paglapit ng pagsamba ay maging katanggap-tanggap sa iyo dahil sa aming Panginoong Jesucristo ang tinapay ng buhay. Kaya salamat po muli. Ito po'y dalangin namin sa ngalan ni Jesus. Amen.